Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu kasunod ng hagupit ng Bagyong Tino. Yan ang agenda report ni Marian Uy. Matapos bayuhin ng Bagyong Tino, ito na ang sitwasyon sa isa sa mga malaking subdivision sa Liloan sa Cebu. Tulad ng sa Cebu City, patong-patong ang mga sasakyan matapos itong lumutang sa tubig baha kahapon. Naabutan pa ng Billionaire News Channel na abala ang mga residente sa pagkuha ng kanilang mga gamit. Baliwala ang putik. Ang iba nagtulungan para hilahin ang natumbang sasakyan. Maraming hayop ang namatay. May baka na nawasak na ang katawan. Ang isang paa napadpad sa may gate ng subdivision. Ang ibang hayop nabalatan. Ang isang iguana patay na ring natagpuan. May ilang aso na tila ba naghahanap sa kanilang mga amo. Itong husky na iwan sa second floor ng bahay. Hindi makatayo at tila ba naghihingi ng saklolo. Naipit pala sa natumbang aparador. Ayon kay Victoria Arandillo, naiwan na nasabing aso habang lumilikas sa may-ari nito kahapon. Isa rin si Victoria at kanyang pamilya na lumikas sakay ang speedboat. Umabot kasi ang baha sa second floor ng kanilang bahay. Ngayon, bumalik sila sa bahay pero hindi niya kayang pumasok. Wala umano siyang lakas ng loob. Masakit anya ang pangyayari. Kinakausap niya na lang ang aso sa kapitbahay. Sa evacuation center sa Liloan Gym kung saan higit 100 pamilya ang inilikas mula sa barangay Kotkot at Ubay, bitbit ng ilan ng kanilang mga alagang aso. Ang pamilya 5 sinigurong ligtas ang kanilang mag-100 taong gulang na nanay. Kwento ni Rose, kailangan buhatin ang kanyang nanay habang lumusob sa tubig baha na abot dibdib. Bukod kay Rose, ang guro na si Glenn di maiwasang maging emosyonal dahil kahapon pa humihingi ng saklolo mula sa local government. Pero tanging sumaklolo para makaalis sila sa binaha na bahay ay mga concerned citizen mula sa ibang barangay. Pero dinis amo gipasagdan wala jud until now jud ko nakitag presence sa mong mayor wala jud. Hindi maiwasan ni Glenn na pumutok sa galit at isisi sa mga opisyal ng gobyerno ang kalamidad na kanilang naranasan ngayon. Number 1, may mga matay ni mga politician involved sa flood control kasi hinungdan na yung anita. Magkahalo mga bata at senior citizens ang nasa isang gym. Ilan sa kanila may mga sugat sa paa. Hindi raw nila namalayan ang mga sugat dahil lumalangoy sila sa baha. Wala na ko tayo daw kasi nakasamad na kung anin. Okay, so, tubig man, hindi man dyan siya makita. So, kaya na lang ka magpapa? Kanang siguro lang po antitetanos ma'am kay may dire libre man. Pinirmahan na ni Cebu Governor Pambari IV ang executive order na nagdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Cebu. Para sa agenda, Marian Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.